Jam Tales presents Arminio and Maria Inspiring Love Story. Written by Aga. 5 taon mula nang magising si Maria Luna Gomez bilang isang asawa na hindi niya pinili. 5 taon mula nang pirmahan niyang kasal na yon habang lasing. At 5 taon na mula nang ipangako niya na gagawin niyang impyerno ang buhay ni Arminio Salvador. Mami! Sigaw ni Asiana, babaeng anak ni na Arminio at Luna. Mami, wait po! Ani naman ni Adiel, ang lalaki. Hindi siya lumingon sa 4 na taong gulang na kambal. Hindi pwedeng makipaglaro si Mami sa inyo. Marami akong work today. Mas lalo niyang binilisan ang lakad niya palabas ng mansyon. Halos tumatakbo na sa marble floor habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa bag niya. Mami, please! Inaantok pang wika ng kambal. Stay there! Bigla niyang sigaw. Gusto ko pong makipag-please sa inyo, Mami. Please, why are you so busy po? Pagmamaktol ng tanong ni Asiana. Spoiled talaga ito. Gusto lahat nakukuha. Hindi niyo ba narinig si Mami? Busy ako. Napatigil ang mga ito. Tumahimik ang paligid. Isang saglit na sapat para maramdaman ni Luna ang kirot sa dibdib niya. Hinawakan niya ang door handle, pero bago pa niya yon mabuksan, ay narinig niya ang boses ng asawa. Running away again? Mariin niyang ipinikit ang mga mata niya bago dahan-dahang humarap. Naroon si Arminio. Hindi niya ipagkakaila ang napakaganda nitong katawan at gwapong mukha. Hindi mo malamang kaming sasaluan sa pagkain? Nakatayo sa dulo ng hallway si Arminio. Nakaayos pa rin ang suot na parang wala lang. Parang hindi 5 taon ang gulo, galit at lamig ang namagitan sa kanila. Parang hindi siya dahilan kung bakit araw-araw gustong sumigaw ni Luna. Move! Malamig niyang sabi kay Arminio. Ngumiti lang ito, yung klase ng ngiti na parang may alam siyang hindi alam ng iba. Hindi mo man lang yayakapin ng mga anak mo bago ka umalis. Napasulyap si Luna sa likod niya. Naroon ang 2 bata. Nakatingin sa kanya na parang natatakot, pero umaasa pa rin na papansinin ni Luna. They'll survive. Nandyan ka naman, Arminio. Ang dami kong trabaho, ikaw na munang bahala sa kanila. May kung anong kumislap sa mga mata ni Arminio. Ganito ka na ba talaga, Luna? Or pinipilit mo lang maging ganito kasi galit ka pa rin sa akin? Stop pretending like you know me. Wala kang alam, Arminio. Wala nga ba? 5 years, Luna. 5 taon kitang kasama sa isang bubong. 5 taon kitang pinapanood at umaasang mamahalin mo. Huwag mo kong simulan, Arminio. Nag-aaway na naman po ba kayo? Malungkot na tanong ni Asiana. Bakit always po kayong angry sa isa't isa, Mami? Palagi po kayo nakakatakot. Saad naman ni Adiel. Matatalino talaga ang mga anak. Nakita ni Luna ang pagngiti ni Arminio sa kambal na para bang walang problema. Hindi po, babies namin. Nag-uusap lang kami ni Mami kasi nagiging naughty na naman siya. Bakit naman naaway ni Daddy ang love niya, di ba? Palagi pong naughty si Mami eh. Mean din siya. Saad ni Asiana at humaba ang uso nito. Yes, kaya need niyang kausapin ni Daddy para magbago na si Mami. Can we hug you, Mami? For sure, aalisan naman po kasi kayo after yung mag-away ni Daddy. Tura ni Adiel. Can we hug you, Mami? Ulit ni Asiana, mas mahina na ang boses. Dahan-dahang napapikit si Luna. Fine. And kiss us too. Namula si Luna sa sinabi ni Arminio. Halos pabulong lang yon, pero sapat para lumiwanag ang mga mata ng kambal. Yay! Sabay na sigaw ni na Asiana at Adiel habang tumatakbo papunta sa kanya. Hindi pa siya handa nang yumakap ang 2 sa kanya. Mahigpit, inosente, parang siya ang buong mundo nila. Napatigil siya. Unti-unting bumaba ang kamay niya hanggang sa mahawakan niya ang likod ng mga ito.
Mami, ang bango niyo po. Bulong ni Asiana. Miss po namin kayo kahit nasa house lang kayo. Dagdag ni Adiel. Parang may sumaksak sa puso niya. Hindi niya napansin na napapahigpit na ang yakap niya. Dahan-dahan niyang inalis ang sarili niya sa yakap ng kambal matapos niyang halikan sa noo ang dalawa. Go back inside. Hindi niya dapat kami naririnig ni Daddy. Utos niya, pilit ibinabalik ang dating tono. Tumango ang dalawa. Pero bago sila umalis, sabay silang nag-smile. Love you, Mami. Masayang sabi ni Asiana. Love you po. Dagdag ni Adiel. Sandaling natigilan si Luna. Before po kami aalis, kiss Daddy too. Kinikilig na tura ni Asiana. Namula si Luna. Kiss mo raw ako. Hindi siya sumagot. Umiwas siya ng tingin. Sa 5 taon ay binakuran niya ang puso para kay Arminio. Dahan-dahan na humalik sa panga ng asawa. Sa lips ko para mas matamis. Kung wala lang ang kanilang kambal, ay nasapak na ni Luna ang asawa. Nang tuluyan ang binuksan ng pinto at iniwan sila ng kambal, ay tila napapasong lumayo si Luna sa asawa. Hindi mo na naman sinabi. Malamig na sabi ni Arminio, huminto siya. Ano na naman ang dapat kong sabihin, Arminio? Na mahal mo sila. Mariin siya napapikit. Hindi ko kailangang sabihin ang obvious. Obvious? Bahagyang natawa si Arminio pero wala ang saya yun. Sa tingin mo obvious sa 2 batang araw-araw kang hinihintay na minamahal mo sila? Hindi ako katulad mo, Arminio. Hindi ako. Naputol ang sasabihin ni Luna nang mahaunaan siya ni Arminio. Hindi ka nanay? Diretsong tingin ni Luna sa mga mata ng asawa. Don't cross the line. Nagkatitigan sila. 5 years, Luna. Mahina pero mariing sabi ni Arminio. Hanggang kailan mo paparusahan ang sarili mo? At sila? Nanginginig ang kamay ni Luna. I'm not punishing anyone. You are, lalo na mga bata. Isang hakbang ang ginawa ni Arminio palapit. Alam ko nasaktan kita ng gabing yun, pero hindi kasalanan ng mga anak natin kung bakit galit ka sa mundo. Nanlaki ang mata ni Luna. Napatingin siya sa loob ng mansyon. Naroon ang kambal. Sumisilip sa pinto. Nakangiti pa rin kahit alatang umaasa na hindi nga sila nag-aaway na dalawa. Napairap sa hangin si Luna. Mga anak, doon na muna kayo. Huwag kayong makisali sa usapan na matatanda. Iwan niyo kami. Nang mawala ang mga bata ay masamang tumingin si Luna kay Arminio. Nawala rin ang ngiti ni Arminio. Stop acting like you don't care. Kasi ang mga babies natin, hindi sila maniniwala sa pinapakita mo. Umaasa silang mas uunahin sila ng mami nila kaysa sa trabaho. Napapikit si Luna. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. At nang magsalita siya, mas malamig na kaysa dati. Wala akong pakialam, Arminio. Wala nagsalita matapos ang sinabi ni Luna. Walang gumalaw. Hanggang sa tuluyan ang binuksan ni Luna ang pinto. Lumabas siya. At sinara ang pinto sa likod niya. Sa loob ng mansyon, nanatiling tahimik ang 2 bata. Dahan-dahang lumuhod si Arminio sa harap ng mga bata nang makita niya ito sa kusina. It's okay. Mahina niyan sabi. Babalik si Mami. Busy lang sa work yun pero mahal na mahal niya tayo. Sa labas, sumandal si Luna sa pinto. Parang doon lang siya kumakapit. Nanginginig ang kamay niya at unti-unting tumulo ang luha. Mami loves you both, my babies. Hindi lang kaya ni Mami patawarin si Daddy. Not now. Ang hangin lang ang nakarinig sa bulong ni Luna. Kinabukasan ay abala sa Gomez Incorporation. Good morning po. Bati ng mga empleyado ni Luna na wala pa rin kaalam-alam na kinasal na siya at mayroon ng kambal na anak. Mas lalong lumaki ang Gomez Incorporation. Mas lumakas. Mas naging makapangyarihan simula ng pamunuan din ng asawa ang kumpanya. Ihanda niyo mga kakailangan sa conference meeting. Nais ko ang COO muna ang papasukan bago mga board of members. Masungit na utos ni Luna. At kasabay ng paglipas ng panahon, mas lalo ring tumaas ang posisyon ng lalaking pinakaayaw niyang makita araw-araw. Ngayon,
Hindi na lamang sekretarya si Arminio na nangungulit sa kanya, kundi COO na ng kumpanya dahil sa taglay nitong talino. Maaga dumating si Luna sa opisina at nauna pa sa conference room. Late ka. Malamig na sabi ni Luna habang inilalapag ang folder. Nasasanay ka mas nauna pang CEO kaysa sayo. Ganito ka rin ng sekretarya pa lamang kita. Wala kang pagbabago. Good morning din asawa ko. Kalmadong sagot ni Arminio. Napatingin si Luna sa kanya. Huwag mo kong tawagin ganyan dito. Nakakaya naman sa makakarinig at sa babae mo. Ngumiti lang si Arminio. Hindi na yung pilyong ngiti gaya noon. Fine, Miss Lady Boss. Pasensya na kung late ako. Hinatid ko pa si Asyan at si Adiel sa eskwelahan dahil lang mami nila. Bas inuuna pang trabaho kaysa makasama sila sa almusal. At pwede ba, wag mo kong akusahan na may iba kasi ikaw lang ang gusto ko. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila bago narinig ang malakas sa pagtawa ni Luna sa kabila ng mabilis sa pintig ng kanyang puso. Bakit? Ako bang may gusto kung bakit sila nabuo? Ikaw di ba? Nilasing mo ko para mapapirma sa pesting marriage certificate na yan. Pinagsamantalahan mo ko. Huwag mo kong simulan ngayon, Luna. Alam kong tinatakasan mo ang mga bata kaya ka pumapasok dito na mas maaga. Huwag mong ungkatin ang nakaraan. Sa loob ng 5 taon, hindi sila naging normal. Hindi naging mag-asawa. Hindi naging masaya dahil gumawa ng pader si Luna sa pagitan nila. Dahil kahit nabuntis si Luna noon, hindi iyon naging simula ng paglalambing sa relasyon nila. Kundi, mas lalo pa naging dahilan ng distansya. Bakit ayaw mo ungkatin? Dahil totoong pinagsamantalahan mo ko? Hindi na niya nais ituloy ang pagbubuntis pero hindi pumayag si Arminio. Ngayon ay may maglilimang taong gulang na silang kambal. Hindi kita pinagsamantalahan. You kissed me that night. Lasing ako. Hindi kita pinagsamantalahan, Luna. I was desperate na mahalin mo. Kaya napapayag ako na lolo mo na pikuting ka. Nagulat si Luna sa pagsigaw ni Arminio. Palagi itong parang baliw na baliw sa kanya kung pagsilbihan siya. Saka lamang talaga ito nagagalit kapag nabaliwala na niya ang mga anak nila gaya ngayon. Mahal kita, Maria Luna. Desperado ako. Nung nalaman ni Don Mateo na nagpatest ka kung meron kang HIV, kinausap niya ako para magkaroon ka ng asawa. 30 ka na noon at nababahala siyang tatanda ka nakikipaglaro lang sa mga lalaki mo. Natakot siya baka magkatotoo na magkaroon ka ng HIV dahil sa buwisit mong ex-boyfriend. Alam mong birhen ako na makipagtali ka sa akin. Kinuha mo dapat maibibigay ko sa lalaking mahal ko. Dapat kay Gavin yun ko ibibigay. Yung lalaking pinagmamalaki mong mahal mo. Isang babaero. Nagkaroon ng sakit dahil pa iba-iba ng babae. Yun ang mas gusto mo. At ikaw ay isang maluloko din, Arminio. Doon natigilan si Arminio. Parehas silang nanahimik kahit ang magdatingan ng mga board of members ay parehas silang wala sa mood. Let's start the meeting. Malamig na sabi ni Luna. Tumango si Arminio kahit nakita ni Luna ang sakit sa mga mata nito dahil sa sinabi niya. Habang tumatagal ang meeting, halata ang pagbabago. Your projections are wrong. Biglang sabi ni Luna. Napatingin ang buong board kay Arminio. Tahimik lamang itong tumingin sa screen. No, they're realistic. They're pessimistic. They're safe, Miss Lady Boss. Nagtagpo ang tingin nila. Parehong matigas. Parehong hindi nagpapatalo. Should we revise the numbers? Sa tingin ko, mas magkakaintindihan tayo rito oras na mapagbotohan ang kailangan na gawin. Uwi ka ng isa sa board of members. Nararamdaman ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa. No, follow mine. Nalipat ang tingin ng lahat kay Luna. Follow the data. Hindi porket ikaw ang boss ay masusunod na sa'yo kahit na mali. Nagpaligsahan na mabigat at titig si Arminio at Luna. 5 taon na silang ganito. Laging magkatapat, laging nagbabanggaan, laging walang sumusuko. Halos masugat sa pagkakakuyom ang kamao ni Luna nang dilaan siya ni Arminio para asarin. Pagkatapos ng meeting, isa-isa nang umalis sa mga tao. Naiwan silang dalawa. Masama pa rin ang titig ni Luna sa asawa. Hindi ka pa rin nagbabago. Sakit ka pa rin ang ulo ko. Sabi ni Luna habang nag-aayos sa mga papel. Ganun ka rin naman. Sagot ni Arminio. Hindi siya tumingin. Control freak ka pa rin.
Palaging tama, palaging nananakit, Luna. Yun ka. Tumigil si Luna. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanya. At ikaw, ano ka na ngayon? Natahimik si Arminio sandali. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Still your husband. Na mahal ka. Kayo ng mga bata. Hindi mo pa rin ba ako mapapatawad, Luna? 5 taon na simula ng pagkaisan ka namin ng lolo mo. Napahigpit ang hawak ni Luna sa papel. On paper, you are my husband. Pero hindi kita mahal. Oo, on paper. But still, isa kang Salvador. Hindi yun magbabago, misis ko. Saglit na katahimikan nang muling bumalot sa kanila. You stopped. Napakunutan noon ni Arminio. Sa alin? Sa pangungulit, sa pangaasar, sa pagiging ikaw. Kasi ano, nakuha mo ng gusto mo? Pagod ka na sa pagiging asawa ko kasi pinapahirapan kita? Tumawa ng mahina si Arminio. Ano bang ginawa mo sa akin, Arminio? Pinainom mo ko. Pinapirma mo ako sa kasal na hindi ko gusto habang lasing ako. Tapos pagising ko, kasal na tayo? May nangyari sa atin nang wala akong kamali-mali at binuntis mo ako? Hindi ko planong saktan ka, Luna. Pero oo, pinapirma kita. Desperado na akong mahalin mo pero ikaw ang humalik sa akin ng gabing yon. Lasing din ako at baliw na baliw sa'yo. Hindi mo ako tinulak nang nagtatalik na tayong dalawa. Ngayon ay parehas na nanumbalik ang nakaraan sa isipan ni na Arminio at Luna. 5 taon na nakararaan. Mabigat ang ulo ni Maria Luna nang dahan-dahan siya nagising. Parang may martilyong pumupukpok sa sentido niya ng araw na yon. Napadaing siya habang pilit na minumulat ang mga mata. Nasaan ako? Sa isang hotel? Hindi pa niya natatapos ang tanong sa sarili nang may maramdaman siyang mabigat na braso na nakapulupot sa bewang niya. Nanigas ang katawan niya. Dahan-dahan siya lumingon at halos tumigil ang puso niya. Katabi niya sa kama si Arminio, ang kanyang sekretarya na walang ibang ginawa kundi ang pasakitin ng ulo niya. Mahimbing itong natutulog, gusot ang buhok at nakahubad. Ano to, Arminio? Napabalikwa si Arminio ng bangon. Ha? Ano? Okay ka lang ba? Masakit ba ang Kitty Perry mo? Gulat itong tanong at napaupo na sa kama. Saglit silang nagkatinginan. Pagkatapos ay pareho nilang napansin ang sitwasyon. Pareho silang nasa iisang kama. Pareho silang hubad na dalawa. Bakit tayo magkasama? Pinagsamantalahan mo ako, Arminio? Sigaw ni Luna habang hinahagilap ang kumot para takpan ang sarili. Nataranta si Arminio nang umiyak si Luna. Bakit ako nasa kama mo't hubad? Boss, wala ka ba naalala? Napatingin siya sa paligid. Huwag mo akong tawaging boss ngayon. Kung may nangyari sa ating kagabi, papatayin talaga kita. Napakamot si Arminio sa ulo. Boss, hindi mo matandaan kung may nangyari. Para kang kumakain ng suso nang minumukbang mo bibig ko. Ang bastos mo talaga! Pareho silang napatingin sa mesa dahil tumunog ang phone ni Luna. Ngunit doon nakalapag ang isang folder. At sa ibabaw nito ay isang papel na may malaking red stamp. Marriage certificate. Unti-unting naglakad si Luna papunta doon kahit masakit ang pagkababae niya. Dahan-dahan siya lumingon kay Arminio. Arminio. Yes, boss. You're mine. Ibinato niya ang papel sa mukha nito. Bakit may marriage certificate na may pangalan natin? Boss, ayaw mo muna ako magpaliwanag. Huwag mo akong tawaging boss. Luna, mas lalong huwag mo akong tatawagin sa pangalan ko. Eh di asawa ko na lang. Isang malakas sa suntukan tumama sa mukha ni Arminio. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Arminio! Napahiga ulit siya sa kama. Bakit may pirma ko rito? Sigaw ni Luna habang nanginginig sa galit. Napatingin si Arminio sa papel. Kasal na tayo. Parang bumagsak ang langit at lupa kay Maria Luna. Imposible! Hindi ako magpapakasal sa isang sekretaryang isip bata. Sinamantala mo ako. Hindi. Then explain this. Ang sakit ang pagkababae ko. Nanginginig ang mga labi ko at higit sa lahat. Kinasal tayo. Technically, pumirma ka naman willingly. Hinalikan mo pa nga ako. Lasing ako, pero pumirma ka. This marriage. Hinawakan niyang papel at halos mapunit sa diin. Is not happening. Ngunit bago pa niya mapunit ang marriage certificate,
Biglang bumukas ang pinto ng hotel room. Pumasok si Don Mateo at nakangiti ito. Good morning, newlyweds. Parehong nanlaki ang mata ni na Luna at Arminio. Lolo! Sigaw ni Luna. Mas lalo pang ngumiti ang matanda habang nakatingin sa kanila sa kama. Congratulations! Sabi nito. Sa wakas, may asawa ka na rin. Ginulat mo ko nang magpatas ka kung may HIV ka. Yung pala'y pinarequired lang sa'yo yung gawin ng Dr. Hernandez dahil nabalitaan niya na may sakit ang ex-boyfriend mong manloloko. Akala ko nahawaan ka niya. Kung galit na si Luna kanina, mas lalo pa ito nagalit. Dahan-dahan siya lumingon kay Arminio. Tahimik ang hotel suite. Napakabigat ang hangin matapos magsalita ni Don Mateo. Hindi pwede to! Nanginginig na sagot niya. Hindi ako magpapakasal sa lalaking to! Itinuro niya si Arminio na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang pisngi dahil sa suntok kanina. Legal ang kasal nyo. May notarization. Kahit ipasuri mo pa sa korte. Lasing ka kagabi pero kinasal ka. Malamig na sabi ng matanda. Nanigas si Luna. Lolo, hindi nakakatawa to. Hindi rin nagbibiro. Buti si Arminio. May tiwala kung hindi ka sasaktan kaysa magmukha kang tanga sa dati mong nobyo na iniwan ka para sa ibang babae. Malamig na turan at matagal siyang tinitigan ng matanda. Pagkatapos ay biglang tumawa si Luna. Pakiramdam niya ay pinagkaisaan siya ni Arminio at ng kanyang lolo. Fine, alam kong plano mo to. Kung gusto niyo ng asawa para sa akin at si Arminio napili mo. Napakurap si Arminio. Makinig ka sa akin, Arminio Salvador. Mababa ang boses niya. Simula ngayon, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong araw na to. Hindi. Matagal na panahon na ako naghihintay na mahalin mo rin, Luna. Napakunatan noon ni Luna. Ano? Huminga ng malalim si Arminio. Hindi kita bibitawan, Maria Luna. Sira ulo ka ba? Sorry, Luna. Mahina nitong sabi. Pero matagal ko na itong gustong gawin. Nanlaki ang mata ni Luna. Tumahimik ka! Ngunit hindi tumigil si Arminio. Luna. Mahinahon yan sabi. Huwag mo kong tawagin ganon! Patagal na kitang mahal, kaya napapayag ko si Don Mateo na pakasalan kita. Tumigil ang mundo. Simula pa nung college. Tuloy ni Arminio. Simula nung hinila mo ako palabas sa sunog sa library. Tumigil ka! Hindi kita magugustuhan. Niloko niyo ako ni Lolo. Kaya ako nagtrabaho dito ay para mapansin mo. Kasi gusto ko tang makita araw-araw. Gusto ko tang asarin. Gusto ko tang... Tumahimik ka! Putol ni Luna sa kanya. Biglang tumulo ang luha ni Luna. Nagulat si Arminio. Akala mo ba nakakatawa to? Akala mo ba romantic to? Sinamantala mo ko habang lasing ako. Pinapirma mo ko sa isang kasal na wala akong pahintulot. Napayuko si Arminio. Huminga ng malalim si Luna. At sa bawat salita niya, parang kutsilyon tumatama sa dibdib ni Arminio. Makinig ka sa akin, Arminio Salvador. Pinunasan niya ang luha niya. Hindi kita mahal. Hindi kita kailanman mamahalin. At dahil hindi ko pwedeng bawiin agad ang kasal na to. Unti-unti siyang umiti, ngunit malamig ang ngiting yun. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Nanigas si Arminio. I swear to you, habang buhay mong pagsisisihan na naging asawa mo ko. Tahimik si Arminio pero umiling ito. Sariwang-sariwa pa rin na nakaraan. Napabalik lamang sila sa realidad nang bumuntong hininga si Arminio. Ay, paano ko pagsisisihan na maging asawa mo kung matagal ko itong pinapangarap, Luna? Sabihin mo nga sa akin, paano ka ba hindi mamahalin? Sariwa pa rin sa isipan ko ang mabibigat mong salita ng araw na yon. Umiwas ang tingin si Luna sa asawa. Okay lang, Luna. Naiintindihan ko naman ang galit na nararamdaman mo para sa akin. Napakunutan noo ni Luna. Tanggap ko. Kahit gawin mong miserable ang buhay ko. Tumingin si Arminio diretso sa mga mata niya. Pipiliin pa rin kitang mahalin araw-araw. Nanginginig ang dibdib ni Luna sa galit. Ngunit, humanda ka rin kasi gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang, Mrs. Salvador. Hindi ka magsisisi na naging asawa ako dahil magiging aso kung sunod-sunod sa kanyang amo. 5 taon na akong sunod-sunuran sa'yo. Nagbabaka sakali, mamahalin mo.
Sa 5 taon, nagbago ka rin naman. Hindi na ikaw ang makulit na Arminio. Napahawak sa noon niya si Arminio dahil sa sinabi ng asawa. Malamang napapagod din ako, Luna. Hindi mo ba alam ang pinagagagawa mo? 5 taon kitang hinabol pero sobra naman kung pati yung mga batay babaliwalain mo. Mahal kita. Hindi yun magbabago pero hindi ako papayag na magiging miserable din ang buhay ng kambal. Paano ko sila matitignan na maayos nang wala ng sakit sa dibdib ko? Kung sa tuwing nakikita ko sila'y naaalala kung sakit ang ginawa niyo sa akin ni Lolo. 5 taon kitang minahal kahit galit ka sa akin. 5 taon akong umasa na baka kahit konti magbabago ka at mamahalin mo rin ako. Pero ngayon okay lang. Kahit ako na lang ang huling mahalin mo pero unahin mong mahalin ang mga bata. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Luna. Itago mo ako bilang asawa, okay lang. Itaboy, saktan at huwag pansinin. Pero wag naman sa mga bata mo iparanas sa mga yun, Luna. Kung tutuusin ay mahal naman ni Luna mga anak. Tama na, huwag na nating pagtalunan ng mga pagbabago natin. Pero sobra ka nagbago. Parang may kumurot sa dibdib ni Luna, ngunit hindi siya nagsalita. So I stopped. Tumigil ako sa pagiging makulit dahil umaasa ako na baka kung magseryoso na ako sa buhay ay magiging trip mo na akong lalaki, Luna. Kasi ganun ang tipo mo, hindi ba? Older than you, serious at bad boy look. Parang si Gavin na supot. Hindi supot si Gavin. Bakit nakita mo ba ang patotoy niya? Yung akin lang naman na natikman mo. Arminio, bastos mo! Tumayo na si Arminio at inaayos na mga gamit niya. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng boardroom, hindi niya napigilang huminto sa pintuan. Pero Luna, tumigil ang paghinga ni Luna. Hihintayin ko pa rin ang kapatawaran mula sa'yo. At bago pa makasagot si Luna, lumabas na si Arminio. Mag-isa si Luna sa loob ng boardroom. Dahan-dahan siya napaupo. At sa unang pagkakataon, matapos sa 5 taon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi kakaibang lungkot. Natapos ang 1 linggo ng sigawan, 1 linggo ng malamig na titig, 1 linggo na parang bawat salita nila ay kutsilyong paulit-ulit na tinutusok sa isa't isa. What are you doing here, Arminio? Bumalik ka na sa opisina mo. Umiling si Arminio. Ibibigay ko lang ang binik namin ng mga bata. Gusto nilang tikman mo. Tahimik ang buong opisina ng umagang yon pero hindi siya sinukuan ni Arminio. Mamaya, may piano lesson ng kambal. Manood tayo. Busy ako. Napakuyom ng kamao si Arminio. Kaya nga nandito ako. Tutulungan kitang tapusin ang mga trabaho mo para sabay tayong pupunta sa piano lesson ng kambal. Magsasalita pa lamang si Luna nang masalubong niya ang malamig na titig ni Arminio. Kaya napabuntong hininga siya. Ay, bahala ka sa buhay mo. Ang kulit mo. Bala ko palang bumaba sa pwesto ko. Nagulat si Luna sa sinabi ni Arminio. Ha? Bakit? Napakunot ang noo ni Luna, tila hindi makapaniwala sa narinig. Huminga ng malalim si Arminio. Hindi siya agad sumagot. Ilan segundo siyang tumitig kay Luna. Kasi mas malapit ako sa iyo nun. Natigilan si Luna. Nung sekretarya mo pa ako, araw-araw kita nakikita. Kahit galit ka sa akin, kahit sinusungitan mo ko, nandiyan lang ako, nasa tabi kita, nakakausap kita, nakukulitan ka sa akin. Napalunok si Luna pero pinilit niyang manatiling kalmado. At ngayon, ano kaibahan? Bahagyang ngumiti si Arminio. Ngayon, parang mas malayo ka pa kaysa dati. Ngayon, asawa nga kita pero halos hindi kita maramdaman dahil sa pagtataboy mo sa akin. Tumahimik ang paligid. CEO ka, ako ang COO. Magkatabi tayo pero hindi kita mabot, hindi kita malapitan, hindi kita malambing, kahit gusto ko. Bahagyang kumibot ang kamay ni Luna pero hindi siya nagsalita. Kapag sekretarya mo ako, pwede kitang asarin, pwede kitang sundan kahit saan, pwede kitang kulitin kahit magalit ka, pwede kitang alagaan sa parang kaya ko nang hindi rin na ilalabas na asawa mo ko. Napabuntong hininga siya. Doon lang ako may lakas ng loob na maging asawa mo. Napatingin si Luna sa mesa. Hindi niya alam kung bakit parang may kung anong kumurot sa dibdib niya. So, bababa ka ng posisyon para lang mangulit ulit? Bahagyan tumango si Arminio. Hindi lang mangulit, Luna. Lumapit siya ng 1 hakbang para subukan ulit. Napatingin si Luna sa kanya. Hindi kita pipilitin na mahalin ako. Hindi na. Pagod na rin ako sa ganun.
Patutunayan ko na lang na kaya mo ring mahulog sa akin kahit hindi ko pinipilit. Saglit siya natahimik bago muling nagsalita. Pero pwede bang hayaan mo ako maging malapit ulit sa'yo? Kahit doon lang, magsimula ulit tayo. Iniligtas mo ako nun sa sunog kaya nahulog ako sa'yo. Ngayon naman ay ako magliligtas sawi mo pa ring puso dahil kay Gavin. Nanginginig ang dibdib ni Luna. Hindi siya sanay sa ganitong Arminio. Hindi makulit, hindi bastos, hindi pabiro. Kundi, sinsero. Hindi ko nahihilingin na mahalin mo ko agad. Kahit respeto lang muna. Kahit konting lambing. Kahit tingin lang na hindi ka galit. Bahagya siya napangiti pero halatang pilit. Kahit tawagin mo lang ulit akong Arminio na hindi mo kinaiinisan. Tahimik lang si Luna ngunit labis-labis ang pintig ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang mas mahirap huminga ngayong nagtatapat ang pagsinta ang lalaking kinamuhian niya. At kung hindi pa rin magbago, kung hindi mo pa rin ako kayang tanggapin, Tumingin siya diretso sa mga mata ni Luna. ako nang kusang lalayo. Nanlaki ang mata ni Luna. Hindi sa mga bata, kundi sa'yo. Titigil na ako sa kakahabol, Luna. Parang may biglang sumikip sa dibdib ni Luna sa narinig. Pero bago mangyari yun, hayaan mo muna akong subukan ulit. Dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na lalagyan sa mesa ni Luna, yung binik nila ng kambala. Favorite mo to, di ba? Hindi makasagot si Luna. Tahimik lang siya nakatingin. Mamaya susunduin kita. Pupunta tayo sa piano lesson ng mga bata. Nandito lang ako bilang asawa mo na, naliligaw ulit. Bumalik na nga tayo sa trabaho, Arminio. Pulang-pula si Luna. Hindi niya alam kung bakit tila may kilig sa kanyang puso. Nasa loob si Luna ng kanyang opisina, abala sa mga papeles. Pilit tinatabunan ng pagod at inis na hindi nawawala sa dibdib niya nang biglang may kumatok. Sir, nandito po pala kayo. May bisita po kasi si ma'am. Mahina na sabi ng sekretarya nito. Hindi agad sumagot si Arminio. Papasukin mo, Vina. Tura ni Luna samantalang bumalik si Arminio sa mga papeles. Sinong bisita? Tanong ni Arminio. Sandaling nag-alangan ng babae bago sumagot. Si Mr. Gavin Velasco po. Sagot ni Vina. Parang may biglang bumagsak sa mundo ni Arminio. Hindi pa siya nagsisimulan sumubok muli sa puso ni Luna ay may dumating ng unos. Nakita niyang napatayo si Luna. Pumasok ang lalaking matagal pilit kinalimutan ni Luna. Mas guwapo, mas maayos, mas katulad ang tipo niyang lalaki. Hi, Luna. Mahina ngunit pamilyar na boses ang narinig sa loob ng opisina. Hindi agad nakapagsalita si Luna. Matagal-tagal din simula nang huli kita makita. Dagdag pa nito habang nakangiti. Bakit ka nandito? Kabadong tanong ni Luna. Kung tutuusin ay si Gavin ang akala ni Luna na mapapangasawa niya. Lumapit si Gavin. Pwede ba kitang makausap nang tayong dalawa lang? Tanong ni Gavin at pasimpleng tumingin kay Arminio. Lumabas ka na muna, Arminio. Bumuntong hininga si Arminio pero malamig siyang tumingin kay Luna. Nagulat na lamang si Luna na lumapit si Arminio sa kanya at hinalikan siya sa leeg. Okay, bilisan niyo mag-usap. Malamig na wika ni Arminio bago siya muling hinalikan pero sa labi na. Nais niyang iparating kay Gavin na sa kanya si Luna. Nang malakas si Arminio ay mabilis ang pintig ng puso ni Luna. Hindi niya inaasahan ang halik ni Arminio. Luna, sino yun? Mahinang tanong ni Gavin. Namula si Luna at hindi nakasagot. Bakit ka nandito, Gavin? Namiss kita. Walang hiyang sagot nito. Isang simpleng salita, pero sapat para bumalik lahat. Mga alaala, mga sakit. Luna, nandito ako para humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Alam ko nasaktan kita noon at wala akong karapatan na masaktan dahil may nobyo ka na. Ani Gavin. Sa labas, nakatayo si Arminio. Hindi siya gumagalaw. Pero dinig na dinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Bawat salita. Parang sinasadya ng mundo na iparinig sa kanya ang lahat. Ngunit umaasa siyang hindi siya sasaktan ni Luna at irerespeto siya nito bilang asawa. Samantalang kinakabahan si Luna. Gavin, may asawa na ako. Malamig na sabi ni Luna.
Hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi niya. Napahinto si Gavin. Ngunit ngumiti lang ito. Nahuli ng pagdating ko. May mahal ng ibang babaeng mahal ko. Turan muli ni Gavin. Nanlaki ang mata ni Luna. Pero kilala kita. Dagdag dito. Akong pinangakuha mo ng kasal. Tumahimik si Luna. At ang katahimikang yon ang tuluyang pumatay kay Arminio. Sa labas, napapikit siya. Parang pinipigilan ng sarili na huwag pumasok, huwag manggulo. Habang sa loob ng opisina ni Luna, Masaya ka ba? tanong ni Gavin, diretso sa mga mata ni Luna. Hindi agad siya nakasagot. At sa isang segundo na yon, na hindi siya nagsabi ng oo, may isang pusong tuluyang nadurog sa labas ng pintuan. Sir Arminio, saan ka po pupunta? Tanong ni Vina. Sa mga anak ko. Iya kasi sinaktan na naman ako ng mami nila. Anak? May mga anak ka po? Gulat at tanong ni Vina. Oo nga pala, tinatago nga lang pala kami ni Luna. Boses sa isipan ni Arminio. Yan si Gavin, sana madapa. Hindi alam ni Arminio na sa kabila ng tampo para kay Luna ay nagawa pa niya magbiro. Tuluyang umalis si Arminio na bigo ang puso. Pwede pa ba? Tanong ni Gavin kay Luna. Pwede pa ba tayo, Luna? Tahimik ang buong opisina at si Luna hindi pa rin makasagot. Gabi na nang dumating si Luna sa mansyon. Pagod ang katawan niya dahil sa trabaho, pero mas pagod ang isip niya dahil ang hirap itaboy ni Gavin. Hindi niya alam kung bakit parang may kulang. Masyadong tahimik. Nasaan na mag-aama ko? Walang Arminio na palagi siyang sinasalubong. Walang makulit na boses. Walang presensya na lagi niyang tinataboy. At doon, may kakaibang kaba siyang naramdaman. Pagpasok sa kanilang kwarto ay wala rin si Arminio. Hindi umuwi si Arminio? Kinabahan si Luna kaya nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ng kambal at tila nakahinga ng maluwag si Luna nang makita na mahimbing nang natutulog ang tatlo. Paano ba alisin ang galit na nararamdaman ko sa iyo, Arminio? Madiin na napapikit si Luna. Kinabukasan ay pinili ni Luna na hindi pumasok dahil nga nagigilty siya na hindi pumunta sa piano lesson ng mga anak. Himala at hindi ka pumasok ngayon. Natigilan siya sa malamig na boses ni Arminio na nakaupo sa kanilang living room. Nandito ako para bumawi sa mga bata. Sa akin, hindi ka babawi. Nagulat si Luna sa tampo sa boses ni Arminio. Nagpakita lang bigla-bigla na parang kabuti ang ex mo. Nakalimutan mo na agad ang mga anak natin. Magsasalita pa lamang sana si Luna nang pumasok si Nanay Lucy, katulong nila. Mama, may bisita po kayo. Sabi nito. Napakunutan noon ni Luna. Sinong bisita? Gavin daw po. May pag-uusapan daw po kayo tungkol daw po sa work. Anito. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Pinapasok mo? Iritado niyang tanong. Napapikit si Luna na makita si Gavin. Samantalang si Arminio ay diretsong tingin niya kay Gavin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Luna ang isang bagay na hindi niya pa kailanman nakita sa asawa niya. Galit ito. Hindi ka raw kasi papasok, sabi ni Vina, kaya nag-assume ako nandito ka sa mansyon ng mga Gomez. Sabi ni Gavin kay Luna, nakangiti. Hindi agad sumagot si Luna. Nakatitig siya kay Arminio. Pero si Arminio, hindi siya tinitignan. Bakit mo siya dinala rito? Tanong bigla ni Arminio. Napalunok si Luna sa kaba. Bahay to ni Luna. Malamig na sagot ni Gavin kahit hindi siya tinatanong ni Arminio. Pwede niyang papuntahin kahit sino. Tumayo si Arminio, dahan-dahan. At doon, napalunok si Luna. Talaga? Tanong ni Arminio, mahina ang boses pero mabigat. Kahit yung lalaking pinagpalit siya sa iba? Tahimik ang sala. Napangiti si Gavin. Relax bro, nandito lang ako para may offer niya trabaho kay Luna. Hindi ko naman inaasahan ng secret husband pala niya ay tila mababaguwi kasi hindi man lang kaya mag-provide ng bahay para ka. Hindi pa ito tapos magsalita nang biglang hinawakan ni Arminio ang kwelyo niya. Huwag mo kong tawagin bro at insultuin sa harapan ng asawa ko, Gavin. Oo nga't mas mayaman ka kaysa sa akin. Pero hindi ako katulad mo na mabilis magsawa sa isang babae. Malamig na sabi ni Arminio. Nanlaki ang mata ni Luna.
Arminio! Sigaw niya, pero hindi siya pinansin ng asawa. Lumapit si Arminio kay Gavin lalo, halos magkalapit ang mukha nila. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa kanya? Bulong ni Arminio pero ramdam ang galit. Hindi sumagot si Gavin, ngumiti lang, at yun ang mas nagpasiklab kay Arminio. Binitawan mo siya. Dagdag ni Arminio. Iniwan mo siya, sinira mo siya. Pero bumalik ako. Kalmadong sagot ni Gavin. At doon, sumabog si Arminio. Isang suntok, diretso sa mukha ni Gavin. Arminio! Sigaw muli ni Luna. Pero parang wala siyang naririnig. Hinila niya ulit si Gavin at itinulak sa sofa. Wala kang karapatang bumalik. Ngayon pa, kung kailan may asawa na siya. Galit na galit niyang sigaw. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Biglang tumigil ang lahat. Kasi sa unang pagkakataon, narinig ni Luna, hindi galit ang laman ng boses ni Arminio, kundi sakit. 5 taon. Mahinang sabi ni Arminio, napatingin si Luna. 5 taon kung sinubukang buuin yung sinira mo. Nanginginig ang boses ni Arminio, pero hindi siya umiiyak. Alam mo ba kung ilang beses ko siya nakita na umiiyak habang nagtatrabaho? Tuloy niya. Alam mo ba kung ilang beses niyang sinabi na hindi na siya magmamahal ulit dahil sa panluloko mo? Natahimik si Gavin. Samantalang umiiyak na si Luna. Hindi niya akalain na may mga matang nanonood at pinagmamasdan siya ng broken-hearted siya kay Gavin. Dahan-dahan tumingin si Arminio kay Luna. At doon, unang beses, hindi siya mukhang nang-aasar. Hindi siya mukhang baliw sa pagmamahal, kundi isang lalaking natatakot mawala ang babaeng mahal niya. Ngayon, Mahinang sabi ni Arminio. ngayon na unti-unti ko na ulit sinusubukan na mahalin niya ako. Nandito ka para rin kulitin siya. Bakit? Natatakot ka nandito ako kasi alam mong ako pa rin ang mahal niya. Ganun ba yun? Malamig na tanong ni Gavin. Tila sampal iyon kay Arminio. Napahinto siya. Huminga ng malalim at tumingin ulit kay Gavin. Babalik ka? Mababa ang boses ni Arminio, pero punong-puno ng selos. Sa tingin mo ba'y papayag ako? Sa akin na si Luna ngayon. Hindi ko siya ibibigay lalo sa isang lalaking gaya mo. At doon, napagtanto ni Luna. Ito palang itsura ni Arminio kapag nagsaselos. Mapanganib at handang lumaban. Pumili ka, Luna. Mahinang saad ni Gavin. Nagulat si Arminio. Siya o ako? Tanong ni Gavin. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Luna. Pero ang mas nakakatakot, hindi na sigurado si Luna kung sino ang pipiliin niya. Okay, may the best man win. Ani Gavin. Nasaktan doon si Arminio dahil pakiramdam niya, siya man ang asawa pero hindi naman siya ang tunay na minamahal ni Luna. Pero hindi ko isusuko ng walang laban si Luna. This lady boss is mine. Sa akin. Possessive na tulad niya sa kanyang isipan. Lumipas sa mga araw, naging usap-usapan sa buong kumpanya ang tahimik na digmaan. Hindi na sigawan, hindi na titigan na parang may apoy sa pagitan ni Luna at Arminio. Kundi panlilikaw. 2 lalaki, 1 babae. Isang puso na hindi pa sigurado. Pagpasok pa lang ni Luna sa opisina, sinalubong agad siya ng mabangong amoy ng bulaklak. Isang malaking bouquet ng puting rosas ang nakapatong sa mesa niya. Sineryoso talaga nilang ligawan na to? Hindi ba talaga titigil ang 2 yon? Ines na tanong ni Luna. May maliit na card siyang kinuha at binasa. Good morning, Luna. Sana kahit saglit, mapangiti kita ulit. Gavin. Napahinto si Luna. Hindi niya namalayang napahawak siya sa bulaklak. Maganda, di ba? Napalingon siya na marinig ang boses ni Gavin. Nakatayo si Gavin sa may pintuan. Naka-formal, maayos at may kumpiyansang ngiti. Pero bago pa makapagsalita si Luna, ay dumaing na sa sakit si Gavin. Tabi nga dyan. Ani Arminio at winaksi si Gavin. Bigla na lang sumulpot si Arminio. May hawak na brown envelope at isang maliit na paper bag na tumama sa mukha nito ang mga papeles na hawak ni Arminio. Naka-white polo, sleeves rolled up at ID na nakasabit. Secretary Arminio Salvador.
Napakunatan noon ni Luna. Ano yung suot mo, Arminio? Uniform ko. Bakit? Mas gusto mo bang wala akong saplot na pumasok para masilayan mo? Itong asawa ko talaga, sabik sa akin. Mamayang gabi ka na maglambing. Baka makita ng iba mong maliligaw. Umiyak pa. Hindi ako iyak. Sigaw ni Gavin. Bakit ka sumisigaw? Kasi nangasar ka. Asik ni Gavin kay Arminio. Tumawa si Arminio at itinaas ang kamay para lang ipakita at ituro ang singsing nito. Wala kang ganito. Kami ni Luna parehas sa Salvador. Ikaw hindi. Diretso siyang lumapit sa mesa ni Luna matapos asarin si Gavin at dahan-dahang itinabi ang bouquet ni Gavin. Ano to? Basura? Napahawak si Luna sa noon niya dahil tila ang makulit na Arminio ay nagbalik na. Pinalitan ni Arminio ito ng isang maliit na paso, isang paper flower. Gawa sa colored paper, maingat na itinupi, halatang pinaghirapan. Hindi ito malalanta, misis ko. Pinaghirapan niya ng mga mahal mo. Yung isa dyan, mayaman kasi kaya bili-bili na lang. Halos sumabog na sa ines si Gavin. Tumahimik si Luna. Tinitigan niyang simpleng bulaklak na gawa sa papel, pero parang mas mabigat sa puso niya kaysa sa mamahaling rosas. At hindi mo kailangang i-maintain tulad ko kasi nandito lang ako. Nagmamahal sa'yo. Napatingin si Luna sa kanya. Sandali lang, pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso nilang pareho. Ikalawang araw, pagbukas si Luna ng email niya, may isang bagong message. From Arminio Salvador. Subject, Daily Report. Napakunutan noon niya, pero nang i-open niya, hindi report ang laman. Napailing si Luna pero hindi niya napigilan ang bahagyang ngiti nang mabasa yon. I love you. Huwag mong kalimutan na uminom ng water, mahal ko. Nandyan sa lunchbox ang pagkain na niluto namin ng mga bata. Nasa labas lang ako, naghihintay ng lambing mo. Basa ni Luna sa email ni Arminio. Nalipat ang tingin niya sa lunchbox at natawa siya ng may heart-shaped na sticky note at binasa ni Luna. I love you, Mami. From Ashi, Adi, and Daddy. Ikatlong araw, lunchtime. Ma'am, may reservation po kayo. Sabi ni Arminio. Pagdating ni Luna sa restaurant, nandoon si Gavin. Elegante, may candle setup pa kahit tanghali. I know you're busy, pero kahit lunch lang, dinaya ko na nga ito sa isang appointment dahil tiyak na harangin ng asungot na yun ang request kong date. Reklamo ni Gavin dahil talagang hindi ito makasingit kay Arminio. Tahimik na umupo si Luna. Maayos ang usapan, magaan parang bumalik sa dati. Pero habang kumakain, may dumating na delivery. Isang maliit na lunchbox muli. From Arminio po. Sabi ng waiter, binuksan ni Luna. Simple lang yon katulad ng mga nagdaan niyang lunchbox. Home-cooked, tiyak mag-aama niya ang may gawa. May note. Napahinto si Luna. Tumingin siya kay Gavin tapos sa pagkain. Tapos hindi niya alam kung bakit parang mas gusto niyang tikman yung nasa lunchbox. Sumunod na mga araw, parang naging routine na yon ni Luna. Si Gavin, nagpapadala ng fresh flowers everyday at fancy lunch kapag nakakasingit sa schedule ni Luna. Samantalang si Arminio, paper flowers gawa nito at ng mga anak nila. Email sa parang diary ng puso nito. Home-cooked meals at presensya na nagsasabing hindi siya nito iiwan. Sa tingin ko, alam ko na ng puso ko kung sino nagmamay-ari nito. Napangiti si Luna na titig sa litrato ng kambal. Isang hapon, nasa opisina si Luna. Tahimik lang siya't nakakaramdam na ng pagod sa maghapong trabaho. Nakatitig sa screen pero walang naiintindihan nang biglang may kumatok. Good afternoon, asawa ko. May dalang bagong paper flower. Lumapit sa Arminio at tahimik na nilapag yon sa mesa. Pagod ka? Hindi ito tanong na para bang kilalang kilala siya nito. Hindi sumagot si Luna. Humaba lang ang uso niya na para bang nagpapalambing siya sa asawa. Masahihin kita with love? Yes, please. Dahan-dahang pumikit si Luna nang maramdaman ang mga kamay ni Arminio sa kanyang balikat. Mainit, mabigat, pamilyar. Hindi niya namalayan kung kailan niya hinayaan ang sarili niyang sumandal sa upuan at tuluyan sumuko sa haplos nito. Tensyonado ka masyado, mahal ko. Halos idikit na ni Arminio ang labi sa tenga ni Luna. Napakagat si Luna sa ibabang labi.
5 taon. 5 taon niyang pinigilan ang sarili niya, ang katawan niya, ang damdamin niya. 5 taon niyang itinulak palayo ang lalaking ito. Pero ngayon, parang bumigay ang lahat. Arminio, ang sarap dyan. Diinan mo. Huminto ang kamay nito dahil sa sinabi niya. Saglit. Parang hinihintay kung itutulak ba siya palayo ni Luna o hihilahin papalapit. Dahan-dahang iminulat ni Luna mga mata niya at tumingin sa refleksyon nila sa salamin sa harap ng mesa. Magkalapit, masyadong malapit, at wala nang galit sa mga mata niya, kundi isang bagay na matagal niyang itinanggi. Hinawakan niyang kamay ni Arminio at doon na tuluyang nawala ang natitirang kontrol. Huwag ka munang umalis. Hindi ako lasing ngayon at tiyak na maalala ko to bukas. Yun lang ang kailangang marinig ni Arminio. Mabilis pero maingat siyang umikot. Hinarap si Luna at hinawakan ang mukha nito na parang isang bagay na matagal niyang hinanap. Sigurado ka? Hindi sumagot si Luna. Sa halip, siya ang unang lumapit. Isang halik, mabagal sa simula, pero puno ng pinigilang emosyon. At sa isang iglap, naging mas malalim, mas matagal, mas totoo. Parang hinahabol nila 5 taong nawala. Napahawak si Luna sa kuwelyo ng polo ni Arminio habang hinihila ito palapit. Habang si Arminio naman ay mahigpit na hawak ang bewang niya, parang natatakot na baka bigla na naman itong mawala. Luna, mahal na mahal kita. Pero hindi siya tumigil. Hindi na rin umatras si Luna. Sa pagkakataong yon, hindi na siya si Maria Luna Gomez na galit, malamig at may kontrol sa lahat. Isa lang siyang babae na sa wakas, pinili ang lalaking matagal nang nagmamahal sa kanya. At si Arminio, hindi na siya nagtanong pa. Hindi na siya nagdalawang isip. Maingat niya itong binuhat at inilapag sa mesa. Hindi nagmamadali, pero puno ng pag-iingat at pagnanasa na matagal niyang kinimkim. Sa pagitan ng mga halik, ng mga bulong, ng mga haplos, unti-unting natanggal ang lahat ng pader na itinayo nila laban sa isa't isa. Ang tanga ko. Dapat pala matagal na ako nagbangkin sa'yo. Hindi. Hinahalikan ni Arminio ang noo niya. Hinintay lang kita hanggang sa maging handa ka na. Napapikit si Luna. At sa pagkakataong yon, hindi na siya lumapad. Hinayaan niyang ang puso niya ang manguna. At sa loob ng opisina na minsang naging saksi ng kanilang bangayan, doon nila muling sinimulan. Hindi ang galit, kundi ang pagmamahalan na matagal nilang itinanggi. May nangyari sa kanila. Ilan saglit pa. Uwi na tayo. Nakayakap si Luna sa asawa, parehas na hubad sa sofa. Busy ako, marami ako need pirmahan. Hindi ka robot, Luna. Inuna mo kang makipagbembangan sa akin. Hinampas si Luna ang asawa sa dibdib. Ang bastos mo. Luna, pakiusap. Patigilin mo na si Gavin. Selos na ako doon. Ibabato ko na talaga yun. Napangiti si Luna. Kakausapin ko siya. Luna, ilambingin mo na mga bata, please. Mabuhay na tayo na normal. Nalungkot si Luna dahil tila ngayon lang siya nagising sa katotohanang sinarado niyang puso sa lalaking willing mahalin ng lahat-lahat ang meron siya. Dahan-dahang umupo si Luna sa tapat ni Arminio. Tahimik lang ito nakatingin sa kanya. Inaakit mo ba ako para sa 4th round? Napailing si Luna sa kapilyuhan ng asawa. Hindi kita mamadaliin. Biglang sabi ni Arminio na nagpagulat kay Luna. Napapikit siya ng haplusin nitong pisngin niya. Agad may pagdududa pa sa puso mo, hindi kita iiwan, pero hindi rin ako susuko. Napapikit si Luna. Samantala, sa labas ng opisina, nakatayo si Gavin. Narinig niya ang dalawa. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Arminio. Babawiin ko ang dapat ay sa akin. Banta nito. At sa loob ng opisina, hindi alam ni Luna na ang puso niya unti-unti nang nahahati. Sa pagitan ng nakaraan at ng lalaking hindi siya iniwan kahit kailan. Pero alam niyang may lumamang na. Natitiyak niyang nakapili na ito. Isang tahimik na umaga ng linggo, tahimik ang loob ng simbahan. May ilang tao lang na nagdarasal. May ilan ding nakaupo sa mga bangko, tahimik, payapa.
Di ba? Mas magandang ilan ng linggo sa pamilya, Luna, kaysa sa trabaho. Napangiti si Luna sa sinabi ni Arminio. Oo na, pasalamat ka talaga, gusto ko manatili ang pamilyan to. Dinilaan siya ni Arminio kaya natawa siya. Dahan-dahang pumasok si Luna. Hawak ang malit na kamay ni Asiana, habang si Adiel naman ay nakakapit sa polo ni Arminio. Mami, bakit po ikaw nandito? Tanong ni Asiana. Kaya nga po, always po kami nila daddy ang nagsisimbe. Ngayon ka lang po sumama. Saan ni Adiel? Natigilan si Luna. Hindi niya maiwasan na malungkot dahil ang dami pala talaga siyang pagkukulang. Of course, palagi yan nating makakasama si Mami kasi good girl na siya. Agad naniwala ang mga bata sa ama. Yay! Happy family! Sigaw ng kambal. Magpapasalamat at hihingi si Mami ng pagpapatawad kay Lord mga anak. Nakinig naman ang mga bata sa sinabi ni Luna. Samantalang si Arminio ay tahimik na lang, nakatingin sa altar habang marahang ginagabayan ng anak nilang lalaki. Pag-ubo nila sa isang pool, agad na lumuhod si Arminio at doon napahinto si Luna. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay makita ang ganitong side ni Arminio. Tahimik, seryoso, at tila ba may malalim na koneksyon sa Diyos. Dahan-dahang nag-sign of the cross si Arminio. Sumunod si Adiel kahit medyo sablay ang galaw. Let's pray, asawa ko. Kayo rin, babies namin. Napangiti si Luna sa tura ni Arminio. Si Asiana naman sumiksik sa tabi niya. Mami, magdadasal ka din? Tanong ng anak. Hindi agad nakasagot si Luna. Sa totoo lang, matagal na simula nang huli siyang lumuhod sa ganitong lugar. Matagal na simula nang huli siya naging mahina at umasa sa iba. Pero ngayon, unti-unti siyang lumuhod. Let's pray na po. Wika ni Adiel. Katabi ng pamilya niya, walang nagsasalita. Pero sa katahimikan na yun, parang mas malinaw niyang naririnig ang tibok ng puso niya. Napasilip siya kay Arminio. Nakapikit ito, tahimik na nagdarasal. May humaplo sa puso niya. Ito ang lalaking hindi lang nagmahal sa kanya, kundi piniling manatili kahit wala siyang ibinibigay pabalik. Ito ang lalaking hindi lang ama ng mga anak niya, kundi isang taong marunong magpakumbaba. Isang lalaking may kinikilalang Diyos. Napapikit si Luna. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nagdasal siya. Salamat. Kasi hindi mo siya kinuha sa akin kahit ilang beses ko siyang itinulak palayo. May bahagyang pangingilid ang luha sa mata niya. At kung pwede, turuan mo kung mahalin siya, gaya ng pagmamahal niya sa akin. Pagmulat niya ng mata, sinalubong siya ng titig ni Arminio. Hindi nito narinig ang dasal niya, pero parang alam nito, ngumiti lang ito. Tahimik ang simbahan. Magdasal na rin tayo. Mahinang sabi ni Arminio sa mga bata dahil naglalaro ng mga ito matapos magdasal ni Luna. Agad na pumikit sina Asiana at Adiel. Magkahawak ang maliliit nilang kamay. Parang sineryoso talaga ang sandaling yun. Nauna magsalita si Asiana, mahina pero malinaw. Lord, sana po maging mabait na si Mami. Napapikit si Luna, parang may tumusok sa puso niya. Sana po, hindi na sila mag-away ni Daddy. Kasi natatakot po kami minsan. Malungkot na sabi ni Adiel. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Luna. At sana po, lagi kaming kumpleto. Happy family po kami. Lagi pong sasama si Mami sa amin. Malambing na pagpapatuloy ni Adiel. Natahimik. Walang nagsalita agad pagkatapos noon. Pero sapat ng dasal ng mga bata para maramdaman ni Luna kung gaano kalalim ang epekto ng mga taon na pinilit niyang ilayo ang sarili. Unti-unti siya napayuko. Samantala, marahing naplos si Arminio ang kamay ng mga anak nila. Ako naman, Pumikit ito. Lord, salamat po sa pamilya ko. Salamat kasi kahit maraming pagkukulang, hindi mo sila kinuha sa akin. Napalingon si Luna sa kanya. Inihiling ko lang po ang mahabang buhay at mabuting kalusugan para sa kanila.
Mahina pero buo ang boses ito. At kung maaari, mas lalo mo pa pong patibayin ang pagmamahala namin at turuan mo kaming magpatawad at umunawa sa isa't isa. Napapikit si Luna. Parang bawat salita nito para sa kanya, para sa kanila, para sa pamilyang muntik na niyang sirain. Dahan-dahang nagmulat ang mata si Arminio at doon, sinalubong niyang tingin ni Luna. Ngumiti siya. Luna, Mahina lang ang boses ni Arminio. kapag mahal na mahal mo na ako, Napahigpit ang hawak ni Luna sa palda niya. pakakasalan at dadaling kita sa tunay na simbahan. Saglit na natahimik ang mundo ni Luna. Ihahandog kita sa Panginoon kasi ibinigay niya sa akin ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Napasinghap si Luna. Hindi dahil sa kilig lang, kundi dahil sa bigat ng kahulugan ng sinabi nito. Hindi siya pinilit, hindi siya minadali, hinintay siya. At hanggang ngayon, hinihintay pa rin. Tahimik siya na pangiti habang may luhang pumatak sa gilid ng mga mata niya. Arminio, parang malapit na. Hindi na nagsalita si Arminio, pero ang ngiti nito ay mas lalong lumalim. Habang ang kambal naman ay nagyakapan sa tabi nila, walang kaalam-alam na ang simpleng dasal nila ay unti-unting naghilom sa pusong matagal ng sugatan. Ngunit kapag si Arminio ang kasama ni Luna ay may kapilyuhan talaga ito naiisip. At sana rin po, yung umaaligid sa asawa ko, bigyan mo po ng ibang babaeng mamahalin para tigilan na niyang misis ko. Malakas na hinampas si Luna si Arminio. Hindi kalaunan ay sabay silang natawa. Kailangan ko na talagang kausapin si Gavin. Mumunting bulong ni Luna sa kanyang isipan. Lumipas sa mga araw at naging kalmado ang relasyon ni Luna at Arminio. Ngunit isang hapon, tahimik ang opisina ni Luna. Nagulat siya sa setup sa loob ng opisina niya. Candles, rose petals na nagkalat at mga lobo. Alam na niya agad kung sino ang may pakana nito. Tinawagan niya agad si Gavin. We need to talk. Now. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. That's serious, Luna. Namiss mo ako agad. Ilan linggo lang ako nawala, ha? Biro ni Gavin. Nagustuhan mo ba ang surprise ko? Alam ko kasing busy ka masyado sa work kaya gusto kitang i-surprise. Kaya ba itong gawin ng cheap mong asawa? Hindi ngumiti si Luna, hindi rin siya lumapit. Gavin, tigilan mo na ako. Wala kang mapapalasa, pakipagkompetensya sa asawa ko. Nawala ang bahagyang ngiti sa labi ng lalaki. What? Akala ko pumayag ka magpaligaw sa akin dahil hindi ka masaya sa asawa mo. Nakangising tanong ni Gavin. Panliligaw mo, pagpapadala mo ng kung ano-ano, yung pag-i-interfere mo sa pamilya ko, lahat yon gusto ko nang matigil. Family? Tanong nito may halong pait ang boses. You call that a family? After everything he did? After everything you told me? After ko malaman ang ginawa niya? Napapikit si Luna. Alam niyang may kasalanan siya. Siya nagbukas ng sugat na yun noon. Nagkamali ako, pero inaayos na namin. Tumawa si Gavin. Inaayos? Or are you just settling again? Napakunutan noon ni Luna. Hindi ako nagsasettle. Pinipili ko siya. Natahimik sila saglit. At doon nagbagong ekspresyon ni Gavin. Mas tumalim, mas naging determinado. No, hindi mo siya pinipili. Sanay ka lang sa kanya at ayaw mo lang walang tumayong ama sa kambala. Bulalas si Gavin. Dahan-dahan itong lumapit. Napaatras si Luna. Bigla siya nakaramdam ng kakaibang takot. Gavin, stop! Ano bang ginagawa mo? Pero hindi ito tumigil. Sa isang iglap, hinawakan siya nito sa braso. At bago pa siya makaiwas, hinalikan siya ni Gavin. Mariin, mapilit, parang inaangkin ng isang bagay na hindi naman ito pag-aari. Nalaki ang mga mata ni Luna. Biglang nanubig ang mga mata niya dahil sa takot. Agad niya itong itinulaka. Gavin, ano ba? Pero mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. You said yes, Luna. Don't forget that. Nagpaliwanag ka para patunayan ko sarili ko sa'yo. Akin ka naman talaga. Sigaw nito. Napatigil si Luna. Pwede mo akong piliin matapos kayo maghiwalay ni Arminio.
Hinihintay kita! Sigaw nito. Hindi ko hiwalayin ang asawa ko! Gavin, bitawan mo ako! No! Mariin itong sagot. That was the truth. Hihiwalayan mo siya at babalik sa akin. Baliw ka na! Baliw! Bumukas ang pinto. Napalingon si Luna at doon niya nakita si Arminio. Nakatayo't nagulat sa nasasaksihan na paghahalikan nila. Arminio, let me explain. Natatakot na wika ni Luna. Punong-puno ng sakit ang titig ni Arminio. Napaatras si Luna. Arminio! Pero hindi nagsalita si Arminio. Unti-unti nitong tinignan ng paligid. Ang opisina na ngayon ay puno ng kandila. May mga lobo, may mga petal sa sahig. Isang setup na hindi niya alam. Hindi niya inaasahan. Gavin smirked. Parang hinihintay talaga ang eksenang ito. Perfect timing, Arminio. Nakakaistorbo ka. Malamig na tura ni Gavin. Ibinoon palalo ni Gavin ang ulo sa leeg ni Luna. Sasabihin ko na rin sa iyo, Arminio. Umuo na si Luna sa akin. Pagsisinungaling nito, parang tumigil ang mundo. Kapag naanal ng kasal niyo, she's going to marry me. Pagpapatuloy ni Gavin. Sa akin naman talaga siya dapat naikasala. Nanigas si Luna. Gavin! Pero huli ng pagpapaliwanag niya, nakita niya ang reaksyon ni Arminio. Tahimik itong nasasaktan. Totoo ba yun, Luna? Halos pabulong ang lumabas sa katanungan sa bibig ni Arminio. Napailing si Luna. Agad na sinubukan na lumapit sa asawa pero pumulupot ang kamay ni Gavin sa bewang niya. Susuntukin niya sana si Gavin na mahigpit itong hinawakan ng kamay niya. Hindi na yun ang gusto ko. Arminio, please. Pero umatras si Arminio. Parang natatakot na manatili pa sa loob ng opisina niya. Parang natatakot na baka mas lalo siya masaktan. Napangiti si Gavin. See, you're too late. She's mine, not yours. Natahimik si Arminio, pero ang mga mata niya, diretso nakatingin kay Luna. Ikaw ang pipiliin ko. Kahit hindi mo ako piliin, Luna. Parang may pumunit sa puso ni Luna. Pero kung akong hadlang sa kasiyahan mo, kaya kong lumayo maging masaya ka lang. Napailing si Luna, umiiyak na. Hindi! Ikaw ang gusto ko, Arminio! Pero umatras na si Arminio, hindi dahil sa galit, kundi dahil mas mahal niya si Luna kaysa sa kanyang sarili. At kung kailangan niyang magparaya, gagawin niya. Tahimik siyang tumalikod, iniwan ang opisina, iniwan ang eksenang hindi niya kayang makita, at iniwan si Luna na ngayon ay tuluyang gumuho. Arminio, wait! Let me explain! Pero hindi na siya lumingon. At sa likod niya, nakatayo si Gavin, nakangiti. Akala niya panalo siya. Dahil nang makakuha ng sapat na lakas si Luna, ay malakas niyang in-uppercut si Gavin, dahilan kung bakit nakatulog ito. Sinubukang habulin ni Luna si Arminio, pero huli na siya. Isang linggo na lumipas. Isang buong linggo na hindi umuwi si Arminio. Sa bawat tawag ni Luna, bawat mensahe, walang sagot na ibinalik si Arminio. Sa simula, sinubukan ni Arminio patahimikin ang puso niya na magpanggap na okay lang, na mabubuhay siya kahit wala si Luna. Pero sa gabi, kapag nag-iisa, bumabalikan lahat ng alaala, ang mga tawa ng kambal at ang halik ng asawa niya. Isang gabi, nakaupo siya sa madilim na bar. Luna, bulong niya sa sarili, halong galit at lungkod. Paano mo nagawa to sa akin? Paano mo nagawang itulak ang puso ko palayo? Hindi na niya kayang itago ang galit at sakit. Lumuha siya para bang ang alak lang ang nagbibigay ng pahintulot sa kanya para sumigaw sa dilim. Ang sakit, Luna. Ang sakit na itago ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo habang nakikita kong may mahal ka pang iba. Sa pangit pa na yon. Sa bawat salita, bawat patak ng luha, parang sumisigaw ang puso niya. Alam mo ba kung gaano kasakit na hindi mo ko mahal? Nakaramdam siya ng labis sa pagkabaliw sa dami ng sakit na pinipigilan niya. Paano mo nagawa to, Luna? Paano mo nagawa na makita ko kung gaano ka kasaya sa kanya? Habang ako naghihirap sa sarili kong damdamin. Hindi ko kaya maging okay. Hindi ko kaya maging okay nang wala ka.
Natatakot akong hiwalayan mo. Tumayo siya. Hinawakan ng ulo niya at napasigaw sa dilim. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi sa kanila, hindi sa kanya, hindi sa kahit sino. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niya sa puso niya na kahit gaano kasakit, kahit gaano kalalim ang sugat, hindi niya kayang pilitin si Luna na mahalin siya. Sir, hindi po Luna ang pangalan ko. Huwi ka ng bartender na dinuduro pala niya habang nagsasalita. Yang phone niyo po kanina pang tumutunog. Mrs. Kun Lady Boss ang pangalan. Napailing ang bartender. Sinagot yon ni Arminio. Arminio, kung hindi ka lalabas sa pinagtataguan mo, kung hindi ka magpapakita, sa akin bukas sa opisina, ilalayo kong kambal sa'yo. Parang sinaksak ang puso ni Arminio sa narinig. Ikaw, Luna. Bulong niya sa sarili. Sinasaktan mo na nga ako pati mga anak natin mawawala pa sa akin. Aba, hayos ka rin ha. Patapos mong kunin ulit ang katawan ko, bigla-biglang mahal mo pa rin ang lalaking yun. Nagkiss pa talaga kayo. Salot eh. Sa kabilang linya ay napaluha si Luna. Umuwi ka na. Sa opisina tayo mag-usap. Hinahanap ka na ng mga anak natin. Pakiusap ni Luna sa lasing na asawa. Pumasok ka sa trabaho bukas. Nakapili na ako ng lalaking para sa akin. Nag-aalala siya dahil 1 linggong hindi nagpakitang asawa. Natakot na hindi na ito uuwi. Mami, si Daddy po ba yan? Tanong ni Asiana. Ngumiti si Luna. Matampuhin ng daddy nyo. Nagpapahinga lang to. Uuwi na siya. Tama na ang sakit. Handa nang sumugal si Luna. Kinabukasan, tahimik ang opisina. Inasahan ni Arminio na lilipas ang sakit na nakaraang linggo. Ngunit nagulat siya na makita ang lobby. Nagpractice na siya kung paano makikiusap kay Luna na huwag siyang iwan at ianal. Pero ayaw niyang pilitin ng babaeng pinakamamahal. Anong meron dito? Ano? Grand event kasi, nagkabalikan sila. Hoy, kapit pa rin si Gavin kahit na may parusas pa rito. Hindi alam ni Arminio kung bakit siya sumisigaw dahil sa gitna ng grand lobby, may mga kanila, rose petals sa sahig, at ang 2 anak nila. At sa gitna ng lahat ng yon, si Luna. Nakatingin kay Arminio, seryoso pero may halong determinasyon. Ang puso ni Arminio ay biglang huminto sa pag-ikot. Luna, ano? Panimula niya, pero agad siya naputol nang irapan siya ni Luna. Si Luna ay dahan-dahan lumakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila may bigat ang buong linggo ng sakit at pangungulila kay Arminio. Arminio, hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang mabuhay na hindi kita pinipili. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya natin. Napatingin sa kanya si Arminio, halos hindi makapaniwala. Ang galit, lungkot at pangungulila sa nakarang linggo ay naghalo. Si Luna ay biglang huminto sa harap niya. Huminga ito ng malalim at sa halip ng umiti o magpanggap, tinutok nito ang mga mata sa asawa. Arminio, kailangan mong malaman na totoo. Muntik na akong pagsamantalahan ni Gavin. Hinalikan niya ako kahit hindi ko gusto. Pinilit niya at ginawa niya ito para ako'y mapa sa kanya. Yun ang nasaksihan mo. Nanigas si Arminio. Si Gavin? Sigaw ni Arminio. Parang bumagsak ang mundo sa paligid niya. Luna, nasa na lalaki yun? Mapapatay ko siya. Arminio, pinipili kita. Pinipili kong pamilya natin. At ikaw. Napaluha si Luna habang si Arminio ay dahan-dahang yumuko at niyakap siya. Hawak din ang 2 kamay niya. Sorry, kung hindi lang sana ako pinangunahan ng selos at galit ang araw na yun. Sana nabugbog ko si Gavin. Hinawakan ni Luna ang pisngi ng asawa. Arminio, karapatan mong masaktan dahil sinaktan kita. Wala akong pakialam kay Gavin. Idedemanda ko siya. Luna, natakot akong iiwan mo ko kaya nagtago ako ng 1 linggo. Ayoko magpakita. Ngayon, natakot lang ako na baka ilayo mo mga bata kaya pumasok ako rito. Hindi ko kaya. Hindi ko kayo kayang iwan. Sa paligid nila ay maraming nakatingin kaya ngumiti si Luna. Ikamamatay ko kapag iniwan mo ko, Maria Luna. Arminio Salvador. Uwi ka ni Luna, may luha sa mata. Hihingi ako sa'yo.
na ibigay mo sa akin ang pagkakataong maging asawa mo at ipagpatuloy natin ang pamilya natin bilang buo. Patawarin mo lahat ang nakaraan at pakasalan mo ko. Tumahimik ang labi. Ang mga bata nakatingin sa kanila. May ngiti sa labi pero may halong pagkabalisa. Tahimik na pumikit si Arminio. Luna, ikaw talaga. Di mo alam kung gaano mo ko pinahirapan. Ang linggong yun, bawat gabi iniisip kita. Iniisip ang pamilya natin. Iniisip ang mga anak natin. At iniisip kung kaya kong mawala ka. Napangiti si Luna kahit may luha sa pisngi. At hindi mo kailangang mawala sa akin, Arminio. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo na pinipili kita. Bawat araw, bawat sandali, at kasama mga bata. Biglang lumapit ang mga anak nila sa tabi niya. Hawak ang kamay ni Arminio. Daddy, please, pakasalan niyo po si Mommy para complete ng family natin. Uwi ka ni Adiel, may halong kilig at pag-asa. Si Arminio ay napaiyak. Ang lahat ng galit, sama ng loob at pangungulila, lahat ay nawala. Tumayo siya, niyakap si Luna na mahigpit. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng buong puso na pagbabalik ng tiwala at pagmamahal. Luna, kung handa ka, handa na rin ako. Bulong niya, halos hindi makapaniwala sa emosyon na tumatakbo sa katawan niya. Lumapit si Luna, yakap sa kanya at sa harap ng kanilang mga anak. Ang simpleng building ay naging saksi ng muling pagsilang ng kanilang pagmamahalan. Ang puso ng pamilyang muntik ng masira, ngayon ay nagsimula muli, mas matatag at puno ng pagmamahal kaysa dati. 3 taon na lumipas mula nang muli silang magpakasal ni Arminio sa isang simpleng seremonya sa simbahan. Masaya, mas matatag, at mas puno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. Si Asiana at Adiel ay lumaki na. Arminio, mahina niya sabi habang hawak ang tiyan niya. Parang hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Ang sakit-sakit na. Tumitig si Arminio, hawak ang kamay niya. Relax lang asawa, kaya natin to. O siguro, kaya mo namang hawakan yung isa kong kamay habang sumisigaw ka. Arminio, hindi yan nakakatawa! Sigaw ni Luna habang nakangisi sa kabila ng sakit. Pagkatapos sa ilang minuto, napuno ang delivery room ng tunog ng halakhak, sigawan at konting kaguluhan. Si Arminio ay halos hindi makahinga sa sobrang kaba, pero pilit na nagpatatag, hawak ang kamay ni Luna. Daddy, malapit na po ba? Sigaw ni Adiel mula sa gilid, hawak ang kamay ni Asiana na halos hindi makapaghintay. Hindi ba dapat naroon lang tayo sa lobby, kids? Biro ni Arminio. Dahil sa napakaraming kagalakan at kakulitan ng 2 anak, sa wakas ay narinig nila ang unang iyak ng kanilang bagong baby. It's a girl! Sigaw ng nurse sabay abot kay Luna. Tumawa si Luna, napagod pero masaya. Arminio, tignan mo siya. Parang si Asiana noon, pero mas malakas umiyak. Alam mo, Luna, kahit ilang taon na lumipas, kahit ilang beses tayo nasaktan, ang pamilya natin, ang pagmamahala natin, ang lahat ng to, worth it talaga. Di ba, baby Aliana? Arminio, bulong ni Luna, humihinga ng malalim. Salamat sa lahat, sa pagpili mo sa akin, sa pagpili mo sa atin. Alam mo ba, Luna? Sagot ni Arminio, nakangiti habang pinapakita sa kanya ang baby girl. Ang aral ng kwento natin, hindi lang tungkol sa pagmamahala ng mag-asawa. Ito ay tungkol sa pagtitiis, pagpapatawad at pagpili sa isa't isa araw-araw. Kahit ilang beses tayong nasaktan, kahit ilang beses tayo natakot, kung handa tayong bumangon at magmahal muli, lahat ng sugat ay nagiging lakas. Napahagikik si Luna, sabay tawa si Arminio. Ang simpleng silid ng ospital ay puno ng halakhak, luha ng saya at pagmamahala. Napagtanto ni na Arminio at Luna ng pagmamahalan ay hindi laging perpekto. Pero kapag may pagtitiis, pagpapatawad at pagtitiwala sa isa't isa, ang pamilya ay mananatiling buo,
Huwag hayaang ang selos o galit ang dahilan ng pagkasira ng relasyon dahil sa bawat pagsubok, ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, hindi sa ego. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Arminio at Maria Luna mula sa simula hanggang sa kanilang masayang wakas. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Ang bawat karakter, emosyon at pangyayari ay isinulat upang ipaalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, estado sa buhay o sa kung paano tayo unang nagkakilala. Minsan, ang mga taong hindi natin inaasahan ang siyang magiging tahanan ng ating mga puso. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!